Samahan niyo po ako sa unang Korinto. First Corinthians chapter 3. And with my request na tatalakayin ko po ang verse 16 and verse 17 kahit nabigyan ko na po ng pansin last time. First Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroy God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy and you are the temple. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay muling humihingi ng tulong. Muli kaming humihingi ng talino mula sa inyo. At sa amin pong pag-aaral, hiling namin ang inyo pong paggabay sa amin at maunawaan namin na may linaw ang inyong mga salita. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod na maituro at maipahayag ang inyong mga salita ng naaayon sa kanyang katotohanan. Sa pangalan po ng inyong sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Nabanggit ko na last time, mga kapatid, ang isa sa wrong interpretation ng verse 16 at verse 17 is destroying God's temple. At ito daw yung pag-inom ng alak, pagbibisyo, paninigarilyo, pag-inom ng alak, at kung ano-ano pa. Hindi po yun yung wala pong kaugnayan yung bagay pong yun sa mga linyang ito. Hindi po ito about drinking wine. Hindi ito about yung bisyo ng isang tao. And sometimes, akala ng iba, ang bisyo lang ang nakakasira sa katawan ng tao. And we don't agree with that. At maraming mga bagay na nakakasira sa katawan ng tao. Pero walang kaugnayan dito yon. Ang Korinto ay hindi nakaugnay sa mga linyang ito sa individual na kalagayan ng isang tao. Kaya pag-usapan po natin, the outline we just simply follow, nakapaloob lang po ito. Pag-usapan po natin, we are the temple of God. Ang unang bahagi po niya ay sino ang nandun sa temple. Yung ikalawang bahagi niya is a warning not to destroy. Sino ba yung parte ng templo? At bakit mahalaga ang templo? Bakit ang verse 16, bakit ko kailangan i-separate? Hindi ba siya sapat, Pastor, last time that it is good enough nung last time? Para sa akin, hindi po siya ganon kasapat dahil meron po akong gustong talakay. Hindi yung pag-inom ng alak ko, Pastor, nilulusot mo yata yung pag-inom ng alak. Bago ko mag-elaborate, ang pag-inom ng alak per se ay hindi po kasalanan. Kung meron kayong nakitang tao, isang Kristiyano, umiinom ng alak, do not simply attribute, Pastor, masama siya kasi umiinom po siya ng alak. Hindi po, ang pag-inom ng alak per se ay hindi po kasalanan. Ang pag-inom ng alak ay ginagawa kapag ka mayroong Lord's Supper. At lahat ng mananampalataya were drinking wine dahil yun po yung nakalagay. Sabi ng iba, Pastor, ang pwede namang gamitin yung grape juice. Ang grape juice ay hindi wine. Ang sinabi ng New Testament ng Panginoong Jesucristo, pag ininom niyo ang alak na ito,
Di niya sinabi kapag ininom nyo ang grape juice. Pastor, galing sa grape juice yung wine. But it was fermented. Kaya alak talaga yung iniinom. Kaya yung iba naman, sumobra, they drink wine sa Lord's Supper, ganito kadami. Ayon doon sa nagsabi, hindi ko po alam, hindi ko rin nakita. Sabi niya, isang baso yung wine kapag Lord's Supper. O, kaya susubukan po natin siguro minsan. Tapos sabi niya, kung gusto mo pa, humingi ka ulit at bibigyan ka. Hindi ko po alam kung naglo-Lord's Supper sila or commemorating the Lord's Supper o yun yung pagkakataon nila para tumungga ng alak. Hindi ko po alam, but yun ang sabi niya sa akin. Pastor, doon sa church na pinuntahan ko, isang baso yung wine. Siya lang po iinom. Kapag gusto mo pa, itapat mo doon sa bibigyan ka ulit nung nagdi-distribute. Hindi ko po alam kung ang dala-dala nila ay 1 barrel o bakit gasyadong marami naman yung iniinom. Kaya we drink wine. Pastor, pag sumobra na yung wine, naging bisyo na siya. Ibang verse po para doon. Hindi po itong verse na to. Huwag natin gagamitin ito. We're like Satan using the verse out of line. Kaya mahalaga, alam niyo yun, mahalaga, tinitingnan mo yung Bible mo, ito nga ba yung nakasulat? Unless your memory is really very good sa pag-memorize po ng lahat ng ito. Kaya, Pastor, pwede kaming uminom ng alak. Hindi ko po ini-encourage sa pag-inom ng alak. At hindi rin po ito gamot sa puso. Baka, Pastor, kasi sinabi ng science, ang alak, ang red wine ay gamot sa puso. Tingnan niyo po kung sino yung nagsasabi. Siya ba ay may-ari ng paggawaan ng alak na gawa sa grapes? O yung nagsasabi ay literal na doktor, walang kinalaman sa mga, alam niyo yun? Parang yung meron silang discovery na yung cereal tsaka saging ay maganda sa umaga. Okay? Inaral nila kung sino yung nagsabi, yung doktor binayaran nung gumagawa ng cereal, kaya maganda yun sa katawan. Sabi nung doktor na binayaran, ang kape ay antioxidant. Sino nagsabi? Nestle Philippines. Gumagawa ng Nescafe. Alam niyo yun, gusto niyo makabasa talaga ng maayos, who is my source, siya ba ay non-bias. Pagkatapos mong ma-antioxidant, palpitation naman ang gagamutin mo. Pakakainin ka niya ulit ng losartan o saging. Alam mo yung mga ganon? Di pwede kaming uminom ng wine. Pwede po kayong uminom ng alak. Hindi ko po kayo ini-encourage uminom ng alak. Ulitin ko po yung linya bago tayo magkalimutan. Pwede po kayong uminom ng alak, pero hindi ko kayo ini-encourage na uminom. Sa Lord's Supper, uminom kayo. Pero yung pastor, magiinom ako ng alak kasi hindi naman kasalanan. Hindi siya kasalanan, pero hindi ko po kayo ini-encourage. Gusto ko lang malinaw po yung Bible. At malinaw po tayo. Ang alak, pag ininom mo, hindi kasalanan. Malinaw. Ngayon, hindi ko kayo ini-encourage uminom ng alak. Dahil kapag nasobrahan po kayo, papasok yung Ephesians na kung saan kapag ikaw ay uminom ng alak at nakontrol ka ng alak, hindi na tama. Malalasing ka na. Sabihin niyo, Pastor, ano yung nakakalasing? Gaano karami? Huwag na lang po kayong uminom ng alak para hindi na natin sukatin. Baka di mo alam mo inom ng alak. Hindi talaga ako uminom ng alak. Pero buong compound namin uminom ng alak. Alam namin. Merong nalalasing sa beer, hindi nalalasing sa wine. Merong nalalasing sa wine, hindi nalalasing sa beer. Pero isa lang ang sigurado, pag nilaklak mo yung alak, you will be controlled by that. And I know the effect. Hindi sa personal kung ako yung nakakaranas. I saw the effect. Ngayon, kung yung baga po nyo, baga ba yung nasisira doon? Titingnan ko yung mga doktor, baka na magagalit na. Pag nasisira po yun, huwag nyo na pong ibibintang na hindi naman ako umiinom at kung ano.
Okay? Ang sisirain niyo lang naman yung katawan po ninyo, pero hindi po itong verse na to para doon. Malinaw po, para pag sinabi kong masama ang alak sa katawan, huwag kayong iinom. Huwag din kayong kakain ng balat ng lechon sa 28. Kaka-high blood. O, paano nanay? Gulo-gulo na tayo. Huwag din kayong kakain ng butter, masisira yung katawan. O, paano na yung vegetable? Alam niyo yun, it's on moderation po siguro kung gusto po ninyo. Pero kasi bakit kayo iinom ng alak? Pastor, yung sigarilyo. Sabi ko nga, si Spurgeon, sabi na kapag 2 tabako, masama na siya. Anin nyo naman yung sigarilyo. Pastor, yung usok masarap. Pumunta na lang po kayo sa akin, paandarin ko po yung sasakyan. Mausok po yan minsan, lalo na sa umaga. Masarap din. Pastor, nakakasira. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Naintindihan po natin. We sometimes, maraming naninigarilyo, hindi po sila naninigarilyo dahil gusto nilang manigarilyo. It's for social status. Parang social kasi ganun eh. Yung ganito, naninigarilyo. Yung ganito, iba pong usapan na. No? Kulong po yun, kulong. Yung, ganun. Tapos ilalagay sa mat. Naintindihan niyo po, mahirap po nagtuturo sa mga parolado. Huwag niyong gagawin. Baka ako'y magturo sa inyo. Ngayon pag-usapan na natin. Okay na po tayo, no? Baka makakita kayo. Pastor, yung vape. Yung vape is a fake na walang nicotine. Hindi po totoo. Fake po yon. Pag sinabi nilang yung vape, pastor, walang nicotine, it's not true. Tapos wag nyo kaming itadamay. Kung magbe-vape po kayo, doon kayo sa lugar na kayo lang. Ang pinaka-safe, sa gitna ng bukid para walang madamay. Okay? Kaya hindi po totoo yung vape walang. Malinaw po para baka sabihin nyo, Pastor, bias ka. Hindi po ako bias. Pag-usapan na natin, we are the temple of God. Why is it important? Bakit mahalaga na pinag-uusapan natin ang templo? Alam niyo ba, pag sinabi nating temple, tingnan niyo po mabuti ang verse 16. Do you not know? Tingnan niyo pong mabuti and observe the lines. That you are God's temple. Basahin ko po sa Tagalog. Ganito po inilagay ni Apostol Pablo yung kanyang linya. Sa translation na to, we're using Magandang Balita Biblia. Sabi na, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Anong ibig sabihin ng templo? Let's see some more part. At naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Ang point is, ang isang mananampalataya, sabi niya, ay temple at naninirahan ng spirit. Ang problema natin, ang kausap niya dito ay collective. Mga taga-Korinto na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, and he calls them brothers. If he calls them brothers, yung pagkakagamit po sa ESV na you, napansin niyo ba dun sa unang line, do you not know that you, sa Tagalog is kayo. Sabi na kayo, ibig sabihin silang lahat ay kasama sa pinag-uusapan. And this is not individual. Sila, ang mga mananampalataya as a whole, ay tinatawag na templo ng Diyos where God's dwell. Naninirahan ang Diyos. Ibig sabihin, pag pinag-uusapan natin po yung church, ang kabuuan ng Universal Church ay tinatawag na the Temple of God. Ito ay tahanan ng Diyos na kung saan ang Diyos ay naninirahan. If you would look back, sa kasaysayan, ang ang, 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 ang,
ang religious thing ng mga tao ay o ang kanyang political na sistema ay nakaugnay sa kanyang religiosity o sa kanyang religion. Kahit saan po kayo pumuntang lugar, hindi ito simple na kultura lang ito, pastor. Hindi po. O, halimbawa, napunta kayo ng Benguet at sila ay merong mga certain rituals. Saan nakaugnay yung kanilang rituals? It's not simply about culture. Hindi sasabihin sa iyo ng isang igorot pagka bakit kayo papatay ng manok o ng baboy and then you read binabasa ninyo yung kanyang laman loob at kung ano ang sasabihin ng spirito. Hindi ito simpleng pagpatay tapos sasabihin natin culture. It is not culture. Ang sasabihin niya sa iyo, merong sinasabi yung aming matatanda patungkol dito, yung patay. May sasabihin dun. Or dili kaya ang spirit. At meron kang lugar na pupuntahan, naakyat kayo sa isang lugar, papasok kayo sa isang lugar, sasabihin niya, hindi tayo basta-basta papasok dyan, mananalangin muna tayo sa labas. Don't tell me it is culture. Hindi kultura po yun. It's involved their religion. Kabahagi ang kanilang relihiyon na kung pag ginagawa is not simply about the region kung saan sila nabubuhay. It's a belief. Kaya pagka binugbog nila yung manok, halimbawa, pinikpikan, bubugbugin yung manok, papaluin hanggang mamamatay, kakalat yung dugo. Hindi naman nila ginagawa, simple bubugbugin yun eh. It is a ritual na ginagawa nila at meron silang dahilan para gawin yun. Hindi lang yung bubugbugin yung manok, tapos sasabihin natin, pastor, masarap yun kasama yung dugo. Hindi to kamukha ng tinola na ititinola yung kinatay na manok tapos yung dugo ilalagay sa isang mangkok tapos isushoot din. Tapos mabubuo yun. Gumawa kayo nun. Kasi nung medyo bata ako, kung tagakatay ng manok, tapos sasabihin huwag mo itatapon yan, ilagay mo dito, tapos bigla nilang lalagyan ng bigas, tapos mamaya pag kakain na kayo, nandun yung dugo na sinahod mo, tapos ilalagay, pampasarap daw. Di ko alam. No, hindi naman ritual yun. Kahit po yung pagluluto ng papaitan, minsan linalagyan nila ng dugo. Alam niyo naman yung papaitan may dugo. Masarap po yun pagka meron. Kaya lang, mahirap hanapin kasi kamukha yung laman. No. Bakit ko alam? Yung auntie namin nagluluto po ng gano'n. Nung laman niyang di kami kumakain ng dugo, di niya na linalagyan. Pero nilalagay po yun. Hindi naman siya nagre-ritual. Di na sinabing, banal o mga espiritu, pasarapin nyo ang aming papaitan, samantalang may dugo. Hindi naman, there's no ritual with that. Iba po yung, pero silang ginagawang ritual, meron silang religion. At ganun po kasentro po yun. Kaya pagka nagtipo ng mga yun, it's not about their religion, it's not about their culture, it is about their religion. Kahit po yung ibang mga bansa, nakapanood na kayo ng Haka Dance? Yung dumidilat yung New Zealander? Bago sila lalaban, didilat-dilat muna, Hindi nila ginagawa yun para ipakita sa iyo na matapang sila. It is about their religion, yung paglaban po nila doon sa masamang espiritu. Technically, masamang espiritu lahat yung kaharap nila doon, paglalaban. Yung Haka Dance. Alam niyo yung Haka? Maganda pong panoorin. They do that. Huwag nyo lang titingnan yung mga mukha nila, but they look like warriors na parang lalaban. Na masang matapang na mandirigma. It is about the religion. It's about the evil spirits. Kaya pag pinag-uusapan po natin yung templo, lalo na sa Israel, napakahalaga po nito. Ganon din sa mga paganong Korinto, napakahalaga sa kanila ng kanilang templo. Kaya pag
Sinabing templo, lalo na yung taga-Korinto, ang dami nilang templo sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan nila. Meron silang kani-kanyang mga templo. Kahit nga pag nanonood kayong Hercules, meron siyang sariling templo. Para sa kanya, nilalagay po yun. It is about the religion. Pag napunta kayo ng China, siyempre, pinagmamalaki nila yung malaking tiyan na laging nakaupo. Yung iba naman, marami pa siyang anak na malaki din yung tiyan, nakaupo. O, yung iba naman is, yung, alam niyo yun? O, tapos yung, alam mo yung Sirenokoy na may lumalabas na tubig na gano'n, na pinupuntahan ng mga turista sa ibang bansa, it's about their religion. It's about their God. Kaya pag pinag-usapan natin yung temple, it's not simply a place where you simply go. Hindi ito isang simpleng lugar na pumupunta tayo o pumupunta yung mga tao. Sabi na, it is where God dwells. Kaya pag ini-imagine natin na simbahan, ang mga mananampalataya as a whole is a temple of God. Ganun kahalaga yun, tahanan ng Diyos. Yung mga simbahan nga, nagagalit yung mga tao pagka nilalapastangan yung simbahan. Napanood niyo ba yung isang nagnakaw, ninakawan niya yung simbahan? Gagamitin yata nila for certain feeding program, tapos ninakaw niya yung pera ng simbahan. Nagagalit yung mga tao. Pag nilapastangan yung simbahan, nagagalit po yung mga tao. But it is not the temple. It's tao ang templo ng Diyos. Ngayon tingnan po natin how it is important. Samahan niyo po ako sa 2 Chronicles chapter 6. Ang bagay na to, mga kapatid, meron din siyang kahalintulad sa 1 Kings. Dahil pares na kwento yan, mga kapatid, binanggit din ang bagay na yan. Tingnan po natin ang chapter 6, 2 Chronicles, verse 12. Ano po kayo? Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread out his hands. Obviously, tapos na po yung temple. It's kasalat. Ito yung pinakamagandang templo siguro na nagawa sa kanyang panahon. Dahil yung kanyang mga, alam niyo yung mga pillars sa harap ay binabalutan po ng ginto. Ganun kayaman si Solomon in those days. Kung bakit sa panahon na ginawa ulit ito, di naman ganun karami yung gold, pero nung sisirain po yan ng Babylonia, sinunog talaga yan. At ang pinasunog nila ay yung mga dahon at mga kahoy ng olive trees. Na kung saan, doon nangyari ang pananalangin ni Jesus Christ. Kinuha yung mga puno doon tapos pinansunog. Bakit magandang ipang sunog yun? Olive tree yun. May lalabas na oil. Magtutuloy-tuloy yung sunog at may separate po nila yung ginto. Ganun kaganda yung templo noon. Pero ganun ba talaga siya kaganda? Sabi natin, Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread out his hands. Solomon had made a bronze platform 5 cubits long, 5 cubits wide, and 3 cubits high, and he set it in the court, and he stood on it. Then he knelt on his knees in the presence of all the assembly of Israel and spread out his hands toward heaven. Yan po yung pananalangin niya, no? Pastor, pag nananalangin, okay lang baka nakataas yung kamay. Pwede naman po, wag lang kayong gagaya. Kung yun talaga yung act na nagagawa po ninyo. But Solomon is praying to God, kaya tataas po siya ng kamay. Pero kung mag-aak lang kayo, tataas kayo ng kamay kasi
nagtataas din yung kapitbahay ninyo is not a good act of doing in worship. Verse 14, and said, O Lord God of Israel, there is no God like you in heaven or on the earth, keeping covenant and showing steadfast love to your servant, who walk before you with all their heart, who have kept with your servant David, my father, what you declared to him. You spoke with your mouth, with your hands have fulfilled in this day. Now, therefore, O Lord God of Israel, keep for your servant David, my father, what you have promised him, saying, You shall not lack a man to sit before me on the throne of Israel. If only your sons pay close attention to their way to walk in my law as you have walked before me. Now, therefore, O Lord God of Israel, let your word be confirmed, which you have spoken to your servant David. But will God indeed dwell with man on the earth? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. How much less this house that I have built? Yet you have regarded to the prayer of your servant and to his plea. O Lord my God, listening to the cry, to the prayer that your servant prays before you. Obviously, yung templo ay lugar panalanginan. Kung maalala nyo rin yung dahilan ng Panginoong Jesucristo na pinagtutumba yung mga mesa sa templo, hindi po ito loob. Dito yung pinakaloob ng templo. Ay isa lang po yung mesa sa pinakaloob ng templo. Kaya sa holy place, ang meron lang ay table na meron nakalagay na tinapay. Kaya yun lang po yung table na nandun. Yung table po ay nasa labas, yung tinumba ni Jesus Christ. Pero ang punto ko is, anong sinabi niya? Ang tahanan ng aking Diyos ay lugar panalanginan. Kaya pag pinag-uusapan po natin yung church, ang mananampalataya should be praying. It is not simply having a prayer. Is mahalaga ang group prayer sa church, for it is a place where believers pray. Hindi po itong building, but yung mananampalataya as a whole. Kaya ganun po yun. Kaya sabi niya dun sa verse 21, and listen to the pleas of your servant and of your people Israel when they pray toward this place. And listen from heaven, your dwelling place, and when you hear, forgive. Kung naalala niyo po ang kwento ni Daniel, si Daniel ay nananalangin, binubuksan ng bintana, at tumaharap si Jerusalem. Ganun po kahalaga yung pagbabasa, ano? Nare-recall niyo ba? When Daniel prays, he opened the window and looked toward Jerusalem. Because the temple is there. Intindihan po natin gaano kahalaga. Ituloy po natin. Chapter 6, doon na po ako sa susunod. Verse 22, if a man sins against his neighbor and is made to take an oath and comes and swears on his oath before your altar in this house, then hear from heaven and judge your servant, repaying the guilty by bringing his conduct on his own head, and vindicating the righteous by rewarding him according to his righteousness. Verse 24, if your people Israel are defeated from the enemy because they have sinned against you, and they turn again and acknowledge your name and pray and plead with you in this house, then hear from heaven,
Forgive the sin of your people Israel and bring him again to the land that you gave to them and to their fathers. Ito, naggera, natalo, and then ask forgiveness. Alam ni Solomon. Alam niyo sa Israel, it's not simply about Israel. Nauuna po yung religion po nito kesa sa kanyang bansa. Nabuo ang Israel as a country because of its religion. Hindi ito nabuo kasi nagtipon sila na mamamayan. O, ito na po yung lugar natin. O, alam niyo yung Malaysia, bakit tayo nakikitalo sa Sabah? Nung magbuo po yung Malaysia, isa sa kinuha nila ay yung area ng Sabah. Okay? Naging lugar po yun ng Sabah. Sabi, Pastor, ang may-ari niyan ay Prince of Sulu. May agreement po sila na yung Malaysia nagbabayad sa Prince of Sulu. O, kaya wag na po kayo makikipagtalo. Noong 1977, tumigil na po ang Pilipinas o si President Marcos na ipaglaban po yun. O, tinigilan na niya. Di natin alam bakit na tinigilan. Pero ito ay kasama na sa Malaysia pero nagbabayad po yung Malaysia doon sa Prince of Sulu. Na may-ari. Yung pamilya na may-ari po doon, nagbabayad. Kaya minsan may nagrally na nilalabanan po yun. Sabi nung kamag-anak nila, tumigil na kayo. We have more money na ibibigay sa inyo na renta po ng lupa. Kaya ang Israel, pag alam niya natalo siya, have sinned against God. Alam niyo rin naman yun. Sa ating mga sarili, kung tayo ay sa buhay na to, bakit ako talo sa laban is because you have sinned. Pero ano sabi ni Solomon, if they pray back to this temple, kung nananalangin sila dito, forgive them. Then tuloy po natin. When heaven is shut up, and there is no rain because they have sinned against you, if they pray toward this place, if they pray toward this place and acknowledge your name and turn from their sins, when you afflict them, then hear in heaven and forgive the sin. Babantay niyo ulit, ulit-ulit na binabanggit ang sin. But the highlight is when they pray. Tapos susunod, famine, because they have sinned. Verse 32. Likewise, when a foreigner who is not of your people Israel comes from a far country for the sake of your great name and your mighty hand and your outstretched arm, when he comes and prays towards this house, hear from heaven your dwelling place, and do according to all which the foreigner calls to you. Pati foreigner pwede. Yes, they could pray to the temple. 34. If your people go out to battle against their enemies, by whatever way you shall send them, and they pray to you toward this city that you have chosen, and the house that I have built for your name, then hear from heaven. Alam niyo yung pagbibigay niya ng emphasis with the temple. Pansinin niyo mga kapatid yung mga tinatalakay. Personal grievances o away, gera, yung foreigner na namangha sa kapangyarihan ng Diyos, yung pakikipagbaka, talo because of sin, nagkaroon ng famine because of sin, they have to go back to the temple and pray. Kaya mga tao, naalala mananalangin pag lumilindol, merong malaking sakuna. Haliban doon, nakakalimutan na. Verse 36, if they sin against you, for there is no one who does not sin, and you are angry with them and give them to an enemy, so that they are carried away captive to a land far or near. Yet if they turn their heart in the land to which they have been carried captive, and repent and plead with you in the land of their captivity, saying, we have sinned and
have acted perversely and wickedly, if they repent with all their minds and with all their hearts in the land of their captivity, to which they have carried captive, and pray toward their land, kita niyo mga kapatid, they still look on the temple. Ito po yung prayer ni Solomon. They pray and go on this place and toward this place. At ganun kahalaga yung templo. Ano ang meron? Chapter 7, verse 12. Then the Lord appeared to Solomon in the night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Ano ang meron? Pag pinag-uusapan po natin yung templo, this is where people and God meet. Ang Diyos, ang tao, magpapangita. At hinighlight ng Diyos sa lahat ng sinabi ni Solomon, may binanggit ang Diyos. Sabi na, there will be sacrifice. Ang lugar kung saan magpapangita ang tao at ang Diyos, in between, there is sacrifice. Hindi ito simply na magkikita yung Diyos at tao pag pumunta sa templo. But magkukrus sila ng landas because of that sacrifice. Sa mananampalataya, kung bakit ang Diyos nanirahan sa templo na church is because yung sacrifice na meron tayo ngayon is not a temporary sacrifice but a permanent sacrifice. Because Jesus Christ, when Jesus Christ came on this earth, died on the cross, yun po yung nag-satisfy sa Diyos. But kaya pag pinag-uusapan po natin yung temple, hindi ito ngayon lang na may temple. Panahon ni Solomon, alam niya dito nagpapangita ang Diyos at ang tao. At mahalaga ang presence and dwelling of God. Hindi ito bago. Kahit po sa Genesis. Samahan niyo po ako sa Genesis. Genesis chapter 2. Lampasan niyo na po yung hanggang verse 3, go to verse 5. When no bush of the field was yet in the land, and no small plant of the field had yet sprung up, for the Lord God had not caused it to rain on the land, and there was no man to work the ground, and a mist was going up from the land and was watering the whole face of the ground. Then the Lord God formed the man of dust from the ground, and breathed into his nostrils, and the breath of life. And the man became a living creature. And the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made sprung up every tree that is pleasant in the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Tandaan po natin, dalawa po yung nakalagay sa gitna ng hardin. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Dalawa, hindi po isa. It's not simply the tree of the knowledge of good and evil. Dalawa po. Then pansinin nyo rin po yung
pag pinag-uusapan po ang Diyos. Para magulo ang buhay natin, tingnan niyo po yung verse 1. Balikan niyo po yung verse 1. Thus the heavens and the earth was finished, and all the hosts of them. And on the seventh day, God finished His work that He had done. Ay, napansin kayo? Tuloy po natin. Masarap minsan ginugulo yung sarili natin. Verse 5. When no bush of the field was yet in the land, and no plant of the field, a small plant of the field had yet sprung up, for the Lord God had not caused it to rain in the land. May napansin kayo? Wala din ako. Hindi, meron po. Napansin nyo ba? Ulitin ko po, Sana hindi lang kayo nagtataka, ulitin ko po yung verse 1. Thus the heavens and the earth was finished, and all the hosts of them. And on the seventh day, God finished His work. Now, advance na ako sa rest. That He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done. Tuloy ko lang po yung sa panglinya. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation. Tandaan niyo po yun, tingnan po natin ulit yung verse 5. Makulit ako, no? When no bush of the field was yet in the land, and no small plant of the field had yet sprung up. For the Lord God had not caused it to rain on the land, and there was no man to work the ground. Napansin niyo na po yung gusto kong ipapansin. Hindi pa din. Ang gamit niya doon sa verse 1, 2, 3 is simply God. Elohim is a plural form. Pagdating po natin sa verse 5, pansinin niyo mabuti yung verse 5. The Lord God is the covenant name of God. Pangalan ng Diyos na ginagamit po niya kapag meron siyang pakikipagtipan. Yan ang ginagamit niya sa Israel nung sila ay magtipan. The Lord God, Yahweh. Sana tama yung pagkakapronounce. But yung ginagamit para magkaroon sila ng tipan ng Diyos. Napansin nyo na? You simply read, it's simply God made man. It's not simply God made man. It's the Lord God made man. And God has a covenant with Adam. Hindi niya po. Saan ako patungo? Mga kapatid, iniligay ng Diyos si Adan where God also dwells with him. Ano yung covenant? Tutuloy na po natin. Okay, verse 15. The Lord God took the man and put him in the garden to work it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden, but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Ano ang covenant? For Adam and Eve to stay in the garden, they have to follow the rule. Simple rule. Do not eat from the tree of the knowledge of good and evil. To stay in the para tayo manatili at malalaman mo na ikaw ay kasama sa dwelling ng Diyos if you have changed life at susunod ka sa law.
This applies even to our days. Kapag ikaw hindi ka sumusunod sa kautusan ng Diyos, palatandaan po yon na hindi ka kasama sa dwelling ng Diyos sa temple. Hindi po ito pinag-uusapan, Pastor, salvation by works yan. Hindi po. Ang salvation by works is, ikaw ay gagawa para ikaw ay masama sa dwelling ng Diyos. Ito, sa New Testament, malinaw ang pagkakasabi. Ang isang mananampalataya, ang isang may pananampalataya ayon kay James, ay sumusunod sa law. Ang isang may faith follows the law. O meron siyang good works. Yun po yung covenant ng Diyos na of dwelling. Ang malimit nating mababasang covenant ay nasa chapter 3. Yun ang ginagamit nila to the covenant of Adam. Ang covenant of Adam, ginagamit nila is about the salvation of man. Totoo yun. Isa sa mga covenant ng Diyos, tipan ng Diyos sa tao is maliligtas ang tao dahil sa pagbabayad ng seed of the woman. Pero, to retain to be in the dwelling of God, kailangan may bago sa'yo. There should be a changed life. At yun yung gumagawa ka dahil sa pagbabagong binigay ng Diyos. Kung walang changed life sa'yo, baka lamang-lamang wala ka pa sa dwelling ng Diyos. Naintindihan niyo ba o nagtatalo ang kaisipan? Pastor, gagawa ba ako ma-beauty para masali ako sa dwelling ng Diyos? No. Pastor, masama ako eh. Sino bang hindi masama dito? Pero para ikaw ay masali sa dwelling ng Diyos, kailangan may magbabayad ng kasalanan mo at yun ay si Jesus Christ. At ang totoong binayaran ni Jesus Christ ay merong pagbabago. At una sa mga mangyayari yun ay pagsunod sa kautusan ng Diyos. For you to be in the dwelling of God. Pag wala kang pagbabago, baka hindi ka kasama sa dwelling. Hindi ka kasama sa temple. Malinaw po siya. May fruit ka kapag ikaw ay may totoong pananampalataya kay Jesus Christ. Parang nakalagay sa Genesis 2. Bakit napalaya sa dwelling yung dalawa? Because they have sinned. Dalawa lang ang commandment, mga kapatid, hanggang chapter 2. Dalawa lang. Tama, no? Pastor, sabihin nyo, isa lang pastor yung nakalagay dyan sa 16. Dalawa po. Yung isa nasa 1. Be fruitful and multiply. Diba? Amen? Be fruitful and multiply. That's the first commandment. The second commandment, you shall not eat. Kaya pag sinabi natin, ito lang yung mga batas na meron nun. Kaya mga kapatid, pag sinasabi natin, Pastor, pag nanampalataya ako, masama naman ako dati. Yes, somebody paid for you. Pero ang totoong binayaran ng Diyos, mamahalin niya ang Diyos, sasambahin niya ang Diyos, hindi siya pipilitin, on His own, gusto niya sumamba sa Diyos, on His own, gusto niya tuparin ang salita ng Diyos, on His own, He will obey the law of the Lord. Kaya pag sinabi ng tao, Pastor, walang nagbabago sa akin. Baka hindi ka Christian. Hindi ka pa bayad. Hindi ka pa kasama sa dwelling ng Diyos. Kaya ganun po kahalaga yung templo. The dwelling of God, the covenant of dwelling, nagsisimula pa yan ng Genesis. Tapos ginawa yung templo. Pagdating natin doon sa templo, kailangan na magbabayad para maisali sa dwelling. Naalala nyo? Paulit-ulit si Solomon ang saying, kailangan bayaran, sacrifice. Tapos bababa yung makapal na ulap. Dati hindi ganoon. God walked in the garden. Naalala niyo chapter 3? Naglalakad siya sa hardin. Walang any hindrance. Pero nagkasala sila, okay. Babalutan na sila ng damit, balat ng hayop. It's not human-made, God-made. Ang ginawa ng tao is temporary. But God made a more permanent
implies of the killing of animal para i-cover ang sin ng tao sa New Testament. Magiging magulo na ba masyado? And then we have the sacrifice and we have the final sacrifice. Para linisin ka sa iyong kasalanan, we have the perfect sacrifice para ikaw ay masama sa dwelling ng Diyos. Ganun po kabigat po yun. Kaya pag sinabi ng tao, Pastor, pag ako nanampalataya, kahit na masama na akong gagawin ko lahat ng kasamaan, pupunta na ako sa langit, salita po yun na hindi kasama sa dwelling. Hindi tinatahanan ng Diyos yun. Dahil pag tinatahanan ka ng Diyos, may takot ka kapag pinag-uusapan natin ang kasalanan. Hindi mo to basta gagawin. Magiging maingat ka. And we don't copy the world. Yung sistema ng mundo, we don't copy. Kahit po nasa Facebook po kayo. Alam niyo yun? Yung born again, nag-away doon sa Facebook. Sagutan. Sagutan. Tapos, ang mahirap, hindi man nila wall yun. Meron lang nag-post, tapos nag-away sila doon, tapos nag-away. Tapos may sasagot, pwede bang mag-away kayo sa sarili niyo, wag sa wall ko? Sabi na. Hindi ko alam paano nangyayari doon. Doon sila nag-away. Kahit po pag nagbabasa kayo, meron magpo-post, tapos ang pinag-aawayan na hindi man yung na-post, meron silang pinag-aawayan salita. Di na lang sila magsagutan, pwede naman silang mag-connect. Ikaw, anong pinagsasabi mo dito? Gusto pa nila makita ng buong mundo, and that is the world. And then how you are portrayed in the Facebook o sa social media, kung saan kayo nakakonect. Facebook lang po yung alam ko, yun lang kasi meron ako. Una, yung mukha mo, nang itsura mo doon. Mukha kang tao, mukha kang sanggano, o how you want to be portrayed as a believer of Christ. Baka kala niyo, basta maglalagay lang akong kahit na ano doon. Tandaan mo, you're representing Christ on this earth. Hindi kahit na ilalagay doon. And then yung post mo, pag nag-post ka, pag nakita ba ito, sasabihin that I am part of the dwelling of God. Dahil pag binalikan po natin ang 1 Corinthians, balik po tayo sa 1 Corinthians. Chapter 3. If anyone, doon na po kayo, verse 17. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple. Ang isang kabahagi ng templo, hindi niya dapat sinisira ang templo. Alam niyo, meron mga pastors who have bad motive. Sasama sa isang simbahan tapos i-split. Ito yung mga halimbawa na naninira sa templo. I-split nila, tapos tatanungin mo, bakit sila nag-split? It's because of their preferences. It's worse. Merong simbahan ni-split. Sabi nung nag-split, tingnan niyo yung taong ito, pinapahiya tayo sa mga tao. Na-late yung medical mission, nasiraan ng expressway. Wala pa namang cellphone noon. Paano tatawag? O pag nasa expressway ka, paano ka tatawag doon sa pupuntahan mo? Di kami makakarating kaagad kasi nasiraan kami. Problema mo kung may telepono yung aabutan ng tatawagan mo. Hindi naman lahat ng bahay may telepono. Noon. Yung gano'n. Kasi yung pastor, 3.25 lang makakatawag siya. Kung yung tatawagan niya may telepono. Alam mo yung unang panahon, nila lang may telepono. Alam naman, kami lang nakakalam. Alam niyo yun, yung kapitbahay mo makikitawag ka, pag nakitawag ka, binabantayan ka niya.
Long distance yan, local. Tapos oras-orasan ka niya. Para tumigil ka na doon sa bawal nakikichismis doon. Una, hindi lang telepono ginagamit mo, yung kuryente nila, nakikiupo ka pa doon, gusto na lang tumawag, di siya makatawag. Ganun po kahirap yan. It destroys the church. Sabi natin, sinisiraan tayo ng pastor na yan, pinapahiya tayo dito. Tapos nasiraan pala yung parating. Can you imagine that? Itong pastor na to, ganito, hiwalay na lang tayo, magtayo tayo ng group. What's that? Is a preference or the doctrine? Iba po yung doctrine, ha? Pag doctrine na po yung pinag-uusapan, hindi po mahirap pong i-reconcile po yon. Pagka preference, ibang usapan po yon. Diba? Yung simbahan nyo, hindi nagtataas ng kamay. Ayaw na namin. Saan nakalagay sa Bible pag kumanta kayo nakataas ang kamay? Na kailangan nakataas ang kamay. Palagay nyo, nung kumakanta si Jesus Christ habang naglo-Lord Supper, nakataas yung kamay. Yung mga anghel nung kumakanta sa langit, hindi naman nakataas yung kamay. Nakatakip ang mukha sa kahihiyan sa kabanalan ng Diyos. Tapos yung mga born again, nagwawala habang kumakanta. Yung ba yung gusto ng Diyos o gusto nila? Sabi kasi, Pastor, you dance. Si David nag-dance. Okay, make it respectful. Dahil lang nanunood ang Diyos. Bakit sikat yung SB19? Dahil pinamalugulo-gulo silang sumayaw? No. Yung mga K-pop, bakit sila sumikat? Ayon sa chismis, they practice about 20 hours per day simply to accomplish a good routine. Tapos magsasamba ka, magwawala-wala ka lang. Tapos sasabihin mo, this is worship. Bakit yun? Ipiplace lang yung mga tao na sisindihan nyo. Alam mo yun? Tapos sila ang kaayos-ayos na ginagawa. When you worship, you will not give glory to the Lord to the best you could. Kasi pastor, masaya. Ayun, ikaw ang masaya, hindi ang Diyos. This is what you like. This is not what God's like. Lupang hinira nga, higpit-higpit kumanta, di ba? Hindi po kamukha ng Amerika. Yung Amerika, you could do what you want. It's a land of the free. Sa Pilipinas, free lang tayo dahil hindi mo pwedeng lokohin ng lupang hinira. Tapos yung paglalagay ng kamay sa dibdib, pag hindi nagsimula yung ba, hindi pwedeng ilagay dito. Alam niyo ba yan? Ba, doon palang ilalagay po. Hindi yung tutugtog yung umpisa, tapos maglalagay ka na. Hindi daw ganun. Pag simula pala ng ba, doon ka pa maglalagay ng kamay. Ang daming batas no? Kailangan 4/4. 4/4 ang beat, and it should be marching. At huwag kang babagal, huwag kang bibilis. That's the rule we have. Tapos sasambahin mong Diyos. Can you imagine that? Pag Diyos wala ng batas, we just simply do what we want. Ito kasi, Pastor, masaya. Yun, masaya sa'yo, not the Diyos. Destroying the temple, brethren, is not simply about splitting the church. Teaching wrong doctrine is destroying the temple. Kaya hindi po lahat ng simbahan na born again, ka-fellowship po natin dapat. Pastor, itong born again na to, we don't agree with JIL with this a lot of principles. Lalo na sa kanilang flood control. Ang worship nila one time, because of the flood control, nangaral yung tatay, nangaral yung anak, flood control ang topic sa Sunday worship. That's not Christianity. That's destroying the temple. Inaakay mo yung mga mananampalataya to be involved in politics rather than in Christianity. Nag-i-speak si Eddie, si Brother Eddie, hindi po ayon yan sa Biblia. At paulit-ulit po yan. Ilang beses ko na siya narinig, pare-parehas lang. We don't agree with him. Pag pastora yung pastor, we don't agree. We could be as friends, pero we don't agree. We don't fellowship with them. Pastor, ito yung
kapares natin sila? No, kahit nakasama pa namin sa association, it doesn't mean that we agree. Pero hindi po lahat na nandun na babae ay willing na mag-stay sa pastora. Meron pong gustong umalis. Wala lang choice. At least I know one. Dalawa. Yung isa hindi naman kasama sa association, but from Cavite, wala siyang choice but to do it. Dahil yung tatay niyang pastor may sakit. Naghahanap na sila ng kapalit. Habang walang kapalit, she has to take the teaching. No choice daw sila, kaya ganon. Kaya mga kapatid, teaching wrong doctrines destroy the temple. Kaya hindi po porke born again, church na born again, is teaching correctly, it destroys. Pag may away-away sa loob ng church, we destroy the temple. Tayo mismo sa loob. Pastor, paano may gusto ako? Ito kasi matigas ang ulo. Then we talk. Nakalagay naman sa Bible po yun. Then we talk. Sabihin natin kung ano yung gusto natin. Pag ayaw mo, tanggapin mo yon. Kung ayaw mong kausapin, tanggapin mo yon. At huwag mo ituturing masama sa kanya. As a church. Kaya sila, ito nangyayari. Kaya itong Corinthians, ang sakit-sakit ng sulat nito. Ba't nyo kami pinag-aaway-away? Sabi ni Paul. At bakit kayo nag-aaway-away? Lahat naman tayo dapat involved. Kamukha ng farmer, yung nagtanim, yung nagdidilig. Everyone is involved. Merong mga evangelists, merong mga para-churches na tumutulong. Alam niyo yun? Hindi naman natin kaya lahat. Halimbawa, we want at least meron tayong pamimigay na New Testament Bibles na maliliit. We can get that for free. Pero hindi po lahat kaya natin. Magbibigay ng ganito. Hindi po lahat ng mabibilan po ng church na ganito. 275 po ito isa. Hindi ito murang gastos eh. Pag nagbigay tayo sa 100 na tao, 27,000 po yun. But somebody made it mas mura and we call that the Bible League. Pero hindi po ito. Philippine Bible Society po ito. That's 275 kung di pa tumataas. But there is a Bible League na mayroong nagpa-fund para doon para mabili po ito na mura. Hindi naman natin kaya. Meron pinamimigay na maliliit na Bible, it's given free. May nag-fund doon kasi hindi naman natin kaya. But di tayo pwede magmalaki. Wala kayong pakinabang dito. Lahat tayo may parte sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, anong parte mo doon? Anong ministry mo? Are you destroyer of the temple or are you building the temple? Ito pa yung masakit. Ang naninira at nanggugulo sa simbahan ay kamukha ng demonyo na nanira sa unang dwelling. Man is with the Lord in the garden and Satan intervened. Ano nangyari sa tao? Nalabas sa dwelling. Kaya ang gusto ni Satanas mula't mula is to destroy that temple. Kaya anong meron? Pagdating nyo ng chapter 4, may sample na po siya. Ang laban ng Diablo at ng tao ng Diyos. Cain killed Abel. Boom. At papasok ang unbeliever, makikiasawa sa mga believers. Boom. Sira ang church. Destruction of the temple. Kaya mga kapatid, tingnan natin ulit ang sarili natin. How do I serve? Am I serving the kingdom, the Lord and His kingdom? Or am I destroying it? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa tulong niyo po sa amin pong pananambahan. Salamat po sa inyong mga salita.
pagpapaalala, pagturo po sa amin. Tulungan kami, o aming Diyos, na patuloy kami makapaglingkod sa inyo. Kahit sa mga simpleng kakayanan po namin, ma-maximize nawa naman ito para po sa inyong kalwalhatian. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo.